'Di ba, ayaw nung iba diyan ng mga pulitika. Hmm, pero nung huling, ano nila, nung huling ginawa nilang rally, peace rally daw ho. Kaya lang ang naging ano, naging tema nung kanilang peace rally na sinasabi, puros ho pulitika, 'di ba? Baka yung iba isipin na, "Di na ako sasama diyan." Bakit? Kapayapaan 'to o para sa transparency ito at accountability in government, 'no? Kasi naman wala namang ginagawa si Bongbong Marcos sa atin. Ayan nga, kung iisipin mo, nangunguna ang presidente para masugpo yung, korapsyon sa Pilipinas, tapos sasali ako diyan. Hmm, 'Di ba, mga kababayan? Baka nga yung black voting na dati nila mawala na din ho yun. Oh, tignan mo si Marcoleta at saka si ano, si Marcoleta at saka si Katonyeng, halos inaano, disgusto na din ho ni Katonyeng si Marcoleta. Binanatan pa. Ano sabi? Ipabalik niyo na po yung mga, pera ng mga ano, diskaya, 'no? At kung ano po yung makukuha o kung ano po yung masasabunot sa lahat ng 'yan, sabunutan na lahat para magkaalaman kung totoo daw ho na buhok. Patama yun kay Marcoleta. 'Di po ba, mga bossing chief amo, sir? Anyway, since nandiyan na ho sila, tuloy na nila. Pero ang tingin ko ho, mga kababayan, sasamahan yan ng mga DDS. Hmm, Sasamahan ng mga DDS yan. Ano po, kasi ang mga DDS kung saan po, makakakuha sila na makakapagpamukha sila na madaming tao doon sa rally namin, pupunta ho sila do'n, pi-picturan nila yan, mga kababayan. Pero, kung 300 katao ang pupunta kada araw, ibig sabihin 3 araw, let's say 1,000,000 sa 3 araw. Mga boss, 'no, ilan ang tao sa Pilipinas ngayon? Kulang 120 million na tayong Pilipino. Ibig sabihin kung yung pupunta diyan sa rally ninyo, eh, 1,000,000, wala pa sa 1% ng Pilipino yun. Hindi matatawag na majority. Kung sumigaw man kayo na bumaba si Bongbong Marcos diyan, hindi papakinggan yan. Hindi gagawing basehan yan para bumaba ang Pangulo. Dahil po, mas madami ang naniniwala at mas madami ang nakakakita sa mga ginagawa po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Anyway, meron pa tayong isang topic dito. Ano po, lubusin na natin. May isa pa po tayong topic dito, 'no? Simple lang ho ito, mga kababayan. Simula po nung naupo sa pagiging, secretary ng DPWH po, ito pong si ano, si Secretary Vince Dizon, mga bossing, nagsibabaan na daw po ang presyo ng mga materyales. Ayan, DPWH lowers average cost of construction materials. Dati daw ho, eto iisa-isahin natin. Aspalto na kadalasang ginagamit sa mga proyekto. Bakit ho aspalto? Kasi kapagka umulan sira agad, tanggal agad, 'no? Pagka umulan, lubak-lubak na agad, ang aspalto ho, mga boss Chipamo sir, mas ano yan, mas okay yan doon sa mga talagang napakaiinit po na mga lugar, mga boss Chipamo sir, at hindi masyadong maulan. 'Pag ulan ho niyan, siyempre natatanggal ho ang dikit niyan, mga bossing. Sa aspalto daw ho, mga kababayan, ang presyo dati ay 13,863.85 centavos per metric ton daw ho. 13,000. Nung naupo na po si Secretary Vince Dizon, mga kababayan, ayun, 6,961.32 na lang daw po. Ibig sabihin, yung previous may mga nag-o-overprice talaga. Saan mapupunta yung overprice nun? Siyempre sa mga bulsa. 'Di ba? Sumunod naman, eto, steel sheets daw po, no? U-type per kilogram, 62.07, no?
nung previous ho, mga kababayan, nung mga talagang laganap ang korapsyon sa DPWH. 62.7, eh siguro kung meron kang 100 kilo, hindi, 100 kilo, mga ganyan lang ho yun. Libo ho ang mga ano niya, kilo. Di ba? Oh, libo-libo ang kilo. Ibig sabihin, libo-libo din ang kupit. Oh, 62.7 per kilogram. Ngayon daw ho, bagsak na sa 39.89 per kilo. Overpriced talaga, up to 50% ng presyo, sabi ni Shiro Kansaki. Yung graba naman daw ho, yung gravel grade 1, ganun din, halos kalahati din po ang binaba. O, 50% din po ang ano, overpriced nila. Yung buhangin, ganun din po. O, per cubic meter. Eh gaano kadami hong cubic meter kapag yung mga ano, mga gumagawa po ng mga flood control, etc., mga proyekto. Maramihan ho yan, no? Kahit na sabi mo, o 300 lang per cubic meter lang ang nakukupit. Ang dami ho niyan, mga kababayan. 'Di ba? Reinforcing steel bar, grade 60. O 54, naging 36 o 37 na lang. Biruin niyo ho. Kundi inumpisahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga pag-iimbestiga po, lalo na diyan sa mga ghost project at flood control, eh malamang hanggang sa ngayon po eh overpriced pa din po yung mga presyo nitong mga ito, mga bossing. O, di ba? Kaya nagtataka ako doon sa INC, ano yung sinasabi ninyo na gusto nyo o yung rally nyo is para sa transparency o accountability. No? Ewan, di maintindihan sa inyo. Ready mix concrete, 5,700. Naging 5,400 na lang. Overprice ho talaga, mga kababayan. Di ba? Kaya ho, mga boss ni Pamo Sir, huwag tayo magtataka, baka bigla po sa panahon o sa taon ng 2027, papunta ng 2028, mga bossing, ha? Eh, baka may mga sumigaw ng mga Pilipino na, Bongbong Marcos, isang termino pa. Bongbong Marcos, mag-extend ka pa. Sabi ni malditang ina, siguro naman walang mapangahas, no, ngayon na magnakaw sa pondo ng bayan. Makakapagawa na ng maayos para sa mga flood control. Oho, ang dami ng panahon ng dating Pangulong Duterte. Pinagyayabang pa nila doon. 13,000 ang flood control ng dating Pangulong Duterte. Ngayon ho, ayan, kawawa naman po yung mga kababayan natin sa Cebu. Na binabaha po ngayon. Ingat po lahat, mga boss si Pamo Sir, ha? Ako'y matutulog na. Bukas ulit tayo magsama-sama. Bukas ng alas bukas sa akin, pero mamayang gabi ng alas 8 ng gabi diyan sa inyo, mga boss si Pamo Sir. At wag niyo pong kalimutan, no, na i-subscribe ito pong Birahan PH, mga boss. Ayan, oh. Birahan PH, mga kababayan, no?